Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw mga kaibigan, mga kaagapay. Thank you very much dito sa ating Heartline and welcome po muli sa Friday night edition ng Heartline. Kamusta mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Isang mainit na gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga naririyan dahil na napapakinggan tayo sa ibang parte ng mundo. So, welcome po sa Heartline Friday night edition. Tayo ay naka-air sa 702 DZAS AM Radio pero napapakinggan din sa iba't ibang parte ng lugar mula doon sa Facebook, sa ating Facebook page sa Heartline FEBC. Yan. Doon makikita ninyo ang ating teleradio at napapatuloy tayo napapakinggan through different places all over the world. Kamusta kayo dyan mga katropa, kamag-anak, kapamilya, lahat ng mga kaibigan at kaagapay natin dito sa 702 DZAS. Welcome sa Friday night. Ito si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo, na patuloy tayong binibiyan ng Panginoon ng maraming mga counselors natin. At isa na doon sa mga kakilala nyo na talaga, sinasabi ko sa inyo, kung mayroong artistahin akong guest, walang iba, kundi ito na yun. Ito na yung artistahing guest kasi sasabihin ko sana Atom Aurolio. Anyway, ang ating guest po tonight ay si Pastor Don Reyes. Hello, Pastor Don! Hello po Kuya Pilo at magandang araw po sa lahat ng ating pong masugid na taga-subaybay dito po sa Heartline Friday Night Edition. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy niyo pong pagtutok at pagsuporta sa programang ito na nagtataguyod ng kaharian, kalooban at kapangyarihan ng Diyos dito po sa sandaigdigan. Amen. Nako, nakakataba ng puso na makasama ko si Pastor Don Reyes. Busy-busy yan eh. Kasi siya po yung pastor sa Haven of Praise Christian Church sa Barangay Sala, Cabuyao, dyan sa Laguna. No? Maganda yung church nila and if you would like to visit, sila ay welcome na mapuntahan doon. Pastor na siya doon for the past more than 30 years actually, doon sa kanilang lugar. At counselor din po siya ng Philippine Association of Christian Counseling. Siya po ay registered guidance counselor sa PRC at mayroon siyang consultancy sa 316 Dynamics. At kasama din siya sa patuloy na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa Gaya 700 Club, sa freelance consultant nila sa Sela Training, tuloy-tuloy din sa 316 Dynamics at assessment. Wow, grabe, nag-a-assessment na si Pastor ng psychological assessment to, no? Wow, and mental health sa mental health research. Wow. Thank you very much for leading that, ano? At mental wellness strategist sa J10, Jesus the Exalted Name sa school. Saan nga po yung J10, Pastor Don? Dito po sa bayan po ng Santa Rosa, dito po sa may LM Subdivision, yan po ay private school na K-12. Ayan. At nagmi-minister din siya sa KCD College. I think isa siya sa mga chaplain doon na tumutulong sa college sa kanilang guidance counseling. So, I'm very glad to have you here, Pastor Don. Good. Opo. Gandang araw sa iyo. I'm sure meron po kayong mga fans club dyan na nag-aabang ng mga greetings nyo. So go ahead, please. Ay, salamat po Kuya Pilo at mapagpalang araw nga at salamat sa pagkakataon. Siyempre, unang-una po nating binabati ang ating pong blessed partner in the ministry and partner for life. Ang aking pong may bahay, si Baby. At saka po yung ating, by the way, magba-birthday po si Pastor Sam Lakap, ang ating pong Associate Pastor dito po sa Haven of Praise. Pastor Sam, Hi, happy Pastor birthday sa Sam. buong pamilya ng Lakap family. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre, yung mga
iba pa natin mga pastors na mga nasa network of pastors po natin, yung pong Yes. ating outreach dyan po sa may kina Pastor June, Pastora Flora, mag-asawang Sera, dyan po sa St. Joseph 7 at gayon na rin po kina Brother Alex, Pastor Arceli sa Santa Cruz, Laguna at yung pong ating mga pastors na kaibigan, Pastor Edmond Mm. ng House of Blessing, si Pastor Well ng Citadel of Worship, and syempre Kuya Pilo, ang akin pong mga kapatid, Senador de Guzman, ng buong family, kanyang husband si Mar, ganun din po kay Selly, ang amin pong bunso, at ang akin pong tita Cora, tita Cors, magandang araw po sa iyo at salamat Yeah. sa pagtutok din dito. At sa kabuuan po, Kuya Pilo, ng Haven of Praise Christian Ministries, ang ating pong mga leaders at ang ating pong mga masugid na taga-subaybay dito po sa ating Mm. programa. Kasama po, Kuya Pilo, nais ko rin pong kunin yung pagkakataon, yung pong aking classmate ng high school sa batch po namin sa M2. Mm. Kabilang po dyan sina Alan, sina Teddy, sina Rafi, si Mon, at gayon din po yung aking mga classmates din, mga classmates namin, sina Seni, sina Svet, sina Ana, sina Josephine, at sina Cecil, at yung pang iba na madalas every now and then nagkikita-kita po kami at nagkukumustahan dahil alam namin na life indeed is short at kinakailangan na magsama-sama at maging sa pangumustahan at mapaalalahanan ng bawat isa ng pag-ibig ng Panginoon. So hello sa inyo mga classmates at sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa. Pagpalain din Oo. kayo ni Lord sa inyong pagtutok dito po at pagsuporta sa ministry ng DZAS until everyone has heard. Yes, Yan. wow. Praise God. Pwede na si Pastor Don, ano? Siya na ang susunod na host natin. Ay, Well, happy ako kung na ang ano po ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga katulad niyo, Pastor Don, ano? And so, yeah, salamat po. Praise God sa inyo. By the way, greetings doon sa mga katropa natin na nakikinig ngayon. By the way, gusto kong malaman niyo, internship ako ngayon kay Pastor Ken Guillermo, dyan sa Back to the Bible, kasama si Dr. Benny Guillermo. Hello, kamusta po kayo? Kamusta kay Hello po. Lorraine? Yan, dyan sa tumutulong sa atin. And thank you din sa mga kasama ko mga doktor doon. Si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Myra Ngo, ang ating nephrologist, si Dr. Camera Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Ako, ang OB-GYN natin, si Dr. Bernie Di Macali, ang ating ENT, si Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, at ang mga ophthalmologist natin, si Dr. Abby Del Mundo, Dr. J. Del Mundo, and Dr. Love Del Mundo. Kasama si Dr. Cynthia Del Mundo, ang optometrist, and dermatologist si Doc Geraldine Emperador. Ayan. Sana kapantay ko na sila mga doktor, pero nakiki-office lang din ako doon. Pero I'm so happy to have you. Si Dr. Shirley Tomas na pediatrics, Dr. Cynthia Fabregas ang diabetologist, at Dr. Dong Fabregas ang ating general surgeon. At ang kasama kong mga nurse, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Hello, kamusta kayo dyan sa Back to the Bible? Alam mo, Pastor, pagka kunwari meron kang kliyente, wala kang office, wala kang clinic na magamit, pero dito sa Quezon City, ayan, puntahan mo ako dyan sa Back to the Bible. Meron akong clinic dyan, you can use it. That's Yeah, nice. just for you, ano, kung kailangan nyo. Ayan. Well, Pastor Don, meron akong mainit na tanong. Itong tanong na to, sigurado ko na enkwentro nyo na. Kasi marami ang nababalisa, nababahala. Dahil taas ang presyo, taas ang langis, tumataas ang kuryente, merong mga issues na nangyayari sa ating leadership na hindi ko na didetalye. Hindi naman tayo programa patungkol sa politiko. And I don't want that, no. Pero, andun yung maraming nagtatanong na ang pakiramdam ay napabayaan. Siguro sa inyo, Pastor Don, sa inyong, in a very short way of discussing, paano nyo kino-cope? Paano kayo nagko-cope sa mga ganitong sigalot sa ating bansa? Mga nagbabadyang bagyo, mga El Nino, tsaka yung mga... Well, sa totoo lang, ang news ay laging bias sa pangit. Kasi yun, research yan. Based on research, ang news ay talaga magbabalita lang ng pangit, hindi maganda dahil hindi kumikita kapag magaganda yung binabalita. Kaya para kumita sila. Ganun yung ano. Pero, so how do we cope?
Paano sa inyong ano, paraan, sa inyo, paano nagko-cope sa mga ganitong pressure sa buhay? Yan. Ayan. Personally, Kuya Pilo, sa lahat naman ng mga bagay na nangyari tulad po ng inyong nabanggit, ay apektado naman po tayo, no? Mm. Kumbaga, at the very onset of it, yung mga nababalitaan po natin, mga nakikita po natin sa Yeah. mga balita at mga social media at mga kinasasangkutan na rin ng ating mga kababayan, and even the ones na na-encounter po natin on a day-to-day basis, kahit hindi po Oo. sa balita, pag nakikita natin ang mga kalagayan ng ating mga kababayan, ay nakapagdudulot po talaga ng samot-saring damdamin. Oo. And I would call na Nakakasakit ito po ulo. ay mga healthy emotions. Opo, ito po Mm. ay mga damdamin na po sa atin ng Mm. Panginoon, na masasabi ko naman na sa pangkalahatan ay mabuti, sapagkat sa pamamagitan po ng mga damdaming ito ay tayo ay natututo na makipag-ugnay sa Mm. ating kapwa, at gayon na rin po maitutok natin itong damdamin na ito, masala sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa Panginoon. So, Mm. mararamdaman, yun nga lang po, darating talaga na kinakailangan bilang mga mananampalataya ay Mm. sikapin po natin na ibalik yung pong pananaw natin at lente na ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay na ito. Oo. So, yung pong para sa akin, Kuya Pilo, napakahalagang bagay na alam natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapanatag ng kalooban na ibinibigay ng Panginoon sa atin, at yung pong mga hula sa Biblia na nakasaad na, makatutulong po ito na para makita natin ang mga bagay-bagay na gaganap, Mm. hindi dahil sa hindi na natin sila ipapanalangin, kung hindi na tayo basta-basta nabibigla kung nagulat man, nasaktan man, Mm. nainis man, o natuwa man sa mga magandang bagay, ay nadadagdagan yung ating malabis na pagkilala pa sa Oo. totoong tunay yung mga sinabi at pinahayag ng banal na kasulatan, at marapat lang na lagi pa nating ihanda ang ating mga sarili, sapagkat tunay na itataguyod ng Panginoon ang kanyang kaharian Kanyang sa kaharian. mga huling araw. Oo. Yeah. Sa makatuwid, yung mga nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating bansa ay, nakita na ng Diyos noon pa. Gano'n po ba? At Mm. at ito'y meron na siyang mga solusyon para do'n sa kaniyang mga mananampalataya at, kung makikita man natin na nangyayari nga yung sa kasulatan, yung sa prophecy, nangyayari nga. Pero hindi tayo papabayaan na para bang papabayaan tayong dumaloy lang pa parang ano, na-imagine ko kung ang Mm. ating parang nakabangka, kung ang bangka natin ay papunta sa palo 'no, eh, di yung alam mong sa panganib, kung papunta sa panganib, alam na ng Diyos kung paano Mm. sasagutin yung bangka na yon kahit dun papunta. Ayun, so mas higit pa rin ng Diyos ano, pastor? Tama po. Yung pong ending kasi, Kuya Pilo, understanding the ending, parang kumbaga po sa pelikula, ang daming mga plot twist, ang daming mga crisis, ang dami ring mga victories. Tapos yung bang tila minsan ay nasasaktan na yung bida, parang nananaig na yung kasamaan. Pero Oo. kapag alam mo kasi yung ending na merong nag-master plan ng ending na kung Oo, paano man yung mga plot twist na yon, sabi ni direktor. but yes, all is well that ends well, na masasabi natin, God has the final say pa rin. Oo, yeah. Yun na nga ba sinasabi ko. Kasi pagka alam mo na yung ending, eh, hindi mo na papanoorin. Hindi. Mm. Pero manood tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Makikita niyo, Correct po. maganda ending, maganda ang ending. Always hope in the Lord, ano. Hindi papabayaan ni Lord yung ending ng inyong buhay, eh, pangit. Kasi meron siyang pangalang pinapangalagaan at pangako para sa ating lahat, ano. Bawat isa. Yan, walang Mm. Indianan diyan sa Panginoon, ano. Wow. Yeah. Well, speaking of walang Indianan, andito marami na tayong mga kaibigan, marami na tayong mga kaagapay na ayaw maindiyan ang kanilang mga tanong. Kaya heto na, ready na po Mhm. tayo, Pastor Don? Okay. Ay, opo, Kuya Pilo, sa biyaya po ni Lord. Yes, here. Ito yung una nating listener at ang sabi niya, ganito po. Sabi niya, graduating po ako, pero di ko alam kung gusto ko pa ba yung course ko. Uy,
pinilit ko lang kasi ito yung gusto ng parents ko para sa akin. Pero natatakot po akong ma-disappoint sila kapag sinabi kong hindi ako masaya. Ayan, ako. Ay, napaka-common, ano. Somehow, Mm. maraming mga young people ang ganito. Hindi nila masaya sa kurso nila. Pero alam mo, Pastor Don, may time noon na hindi ako Mhm. masaya sa kurso ko, psychology. Alam mo yon, Pastor Don? Hindi po. Revelation yan, Kuya Pilo. Well, kasi ano, there was a time na hinanap ko yung psychology. I mean, ang gusto sa akin talaga nung nanay ko, mag-engineering, mga ganyan. Kasi Mm. yung kapatid ko sa computer, ayan, sabi niya para magsama kami magtulungan. Pero sabi ko, gusto ko mapunta sa medicine. So, nag-take up ako ng pinakamadali, yung mga walang math psychology. Akala ko ba naman madali. Mahirap pala. Ganun, mahirap din pala. Pero, Mm. oo. And then, lalo na, nung nag-graduate ako, walang trabaho. Kasi nung time na yon, nung nag-graduate ako, ang mga popular na trabaho, nursing, mga napupunta sa abroad, Mhm. computer, ayun, caregiving, yan yung mga napupunta sa abroad noon. Eh kami, psychology, wala. Parang parang Mhm. itinapon lang ako sa admin work. Ganun lang ang nangyari sa akin. So, nag-graduate ako parang hindi ko rin gusto. Pero, well, siguro, natuwa din naman ako dahil nagawa naman ng mga magulang ko yung gusto nila. Mahirap, napagtapos ako. And then sabi nila, kung may gusto pa akong aralin, ako na. Dahil kasi hindi na nila kayang tustusan yun. So, at least nagkaroon naman ako ng Mm. means. Ano. Itong kaibigan natin, kailangan niya ng guidance. Sige nga po, Pastor, Opo. ma-advise natin. Maganda, Kuya Pilo, yung binanggit nyo, no? At una tigit sa lahat ay gusto kong isusog doon sa sinabi nyo na sinunod muna yung magulang sa Mm, kanilang mga naisin. At least natapos dahil talagang pinagpuhunan naman kasi ng magulang, no? oo, Pinaghirapan nila. oo. At hindi naman yan basta sumulpot lang sa isipan nila na ito ang, uy, maganda yung kursong ganito na biglaan lang ganon. Kundi somehow nakita rin nila yung kung bakit yon ang pinapangarap para sa atin. Ano? So Mm, yung pong kanilang pagpapagal, pagsasakripisyo, pagsusumika, paghihirap, pagtitipid at ibinuhos lahat para doon po sa kurso na yon. mm, So, nais po natin na banggitin dito po sa ating tagapagtanong ay ina-appreciate natin yung inyong pagkilala doon sa kursong ibinigay ng inyong magulang. Although may mga mm, struggles na ngayon, siguro kung kakayanin naman na ipagpatuloy, lalo tigit kung 2 taon na lang at 1 taon na lang ay matatapos na. Kung kaya naman at hindi naman hirap na hirap doon sa mm, mga subjects, no? So tapusin at pilitin. Pero kung talagang medyo challenging yung mga subjects na kinukuha at sumasablay, ay makatutulong kung makikipag-usap po kayo sa inyong magulang ng heart to heart. Nandun na mm, tayo, masasaktan at masasaktan talaga sila. Pero yun nga, kung magiging bukas ang ating damdamin para sa kanila, ang premise ko lang, Kuya Pilo, na nais na banggitin ay kung sakasakaling kakausapin ang magulang, hindi dahil sa ayaw niya yung kanyang kurso o hindi dahil sa ah, mm, gusto niyang kumawala o hindi lang siya masaya. So, ang ano natin dito, ang premise ay meron ba talaga siyang kakayanan para doon sa mga subjects na ino-offer para ipagpatuloy. mm, Kasi kung talagang hindi naman at nag-struggle, let's say, medyo sumasablay ang mga grades, mm, palagay ko pwedeng kausapin ng magulang na um, mama, papa o nay, tay, talagang medyo hindi kakayanin sa ganitong klase mm, ng mga subject areas. mm, Kasi ah, hindi dahil sa hindi ko interest, ipinakita ko at ibinigay ko ang lahat ng aking best mm, para dito. Sadyang medyo ah, hindi ito yung skill na meron ako. oo, Sa yeah. katunayan po, ito po yung assessment ko
noong sa career inventory, meron naman pong ganyan, sa Mm. inyong mga, I think sa mga colleges nyo, pwede kayong kumonsulta at merong mga career inventories na ano ba yung mga skill sets nyo, ano ba yung Mm. inyong, kung saan kayo malakas, saan kayo magaling. So, kung nakapagpakonsulta kayo at nakita nyo yung mga resulta na medyo malayo doon sa kursong nais ng inyong mga magulang, pwede nyong ipaliwanag na ito po yung naging resulta ng akin pong career assessment, Yeah. no? So, Wow. Mm. at yun po yung makakatulong na gabay para po sa inyong mga magulang, na maipakita na effort kayo Mm. para tugunin yung kanilang naisin para sa inyo. Mm. However, kung sakasakaling darating talaga sa pagkakataon na, Oo. inulit ko, hindi dahil lang sa hindi kayo masaya, kung hindi yung skill set na talagang required para doon sa course na yon, Oo. nag-struggle kayo ng lubos at hindi nyo magagawang i-push through pa, Oo. no matter how hard. Alam mo po, Apo. Pastor Don, may mga nakausap ako. Gusto niya maging singer, pero ang pinilit sa kanya ng nanay Mm. niya, mag-abogado. Aba, natapos ng aboga siya. Napasok pa nga siya sa sa Office of the Ombudsman. Ganun siya kagaling. Mm. Yun, pero hindi niya gusto mag-abogado, ah. So sabi ko, ang galing mo naman. Mm. So baka naman hindi ka short ng skill. So kung hindi ka short ng skill, gamitin mo lahat ng skill mo, i-develop mo lahat. So ngayon, abogado na siya at singer pa. Dahil pinurso niya yung singing. Yun. Kumakanta siya sa Talaga naman. teatro, mga ganyan. Merong mga theater musical, mga ganyan, sumasali siya. Pero abogado din siya. Diba? Ang sarap naman. Sabi ko. So, Mhm. hindi ka mauubusan ng skill. So kung maganda rin minsan, tatanungin mo rin kung yung talino ng inyong mga magulang, baka merong dahilan. Kasi yun, isang perspective yun. You build up the skill. Correct po. Nasa iyo na yan, wag mo nang palampasin. Ma-develop na siya. Meron din ako kilala, Correct. doktor. Tapos ng pagiging doktor, pero hindi niya gusto doktor, gusto niya maging engineer. So pagkatapos ng pagiging doktor, nag-engineer din siya. Pumasa siya pareho. Pumasa siya sa pagiging doktor. Sabi ko, ang talino mo naman. Mhm. Ano ko makakita ng gano'n? Meron ka pala nun lahat. So nakakatuwa dahil Mhm. meron kang abilidad sa dalawang aspeto na mabibigat pareho. Wow! Di hindi ka mawawalan ng trabaho in the future, hindi ka mawawalan ng oportunidad sa buhay mo. Sabi ko, so you got two. Yung iba, isa lang. Ayun. So, well, that would be great to have. Kasi merong wisdom din naman siguro yung choices ng mga Totoo po, magulang Kuya natin. Pilo. No? Well, a third At wala perspective. naman pong magulang, opo, na Yeah. ang pipiliin na kurso para sa inyo ay para sa inyong ikasasama o Yeah. para pahirapan kayo. Siyempre, ang gusto po ng mga magulang ay mapagaan Mm-mm. ang inyo pong kinabukasan. Oo. Ako naalala ko nung bata tinuturo nung teacher namin, mga grade o high school, Araling Panlipunan. Ayun. Mhm. Maganda 'yun kasi doon sa Araling Panlipunan itinuturo doon na ang taong nagtatrabaho ay para makatulong din sa komunidad. Kaya siguro Mhm. dito sa ating bansa na mahirap, sa ating bansa na maraming kulang, kailangan natin piliin at suriin kung ano yung angkop para sa ating bansa. Kaya minsan talagang contribution kung ano yung magiging kurso mo. Hindi lang pansarili, kundi para sa pangkalahatan, yung kailangan ng ating lipunan. Hindi lang yung pansarili din. But that's another perspective. Kasi sa US, pagka ikaw ay nasa mayamang lugar, pili ka lang kung ano gusto mo. Pero nasa bansang Mhm. mahirap, sa bansang mahirap, kailangan pumili ka yung kailangan ng bayan. Andun. Tama po. Ganun So anyway, pure perspective, choose that dahil hindi namang maraming paraan, hindi kalunos-lunos kung ano yung hindi natin nagustuhan. Mhm. Malamang yung hindi natin nagustuhan, baka magiging kailangan in the future. Ako nga, hindi ko nagustuhan yung naging kurso ko, pero ang ending, ito ako, nagiging parte ng lipunan, nakakatugon sa pangangailangan. And I'm happy with that. Mm. But God is good. Kung nailinaw nga po sana Kuya Pilo sa atin kung ano ba yung kurso na ninanais ng magulang para sa Mm. kanya at ano rin naman yung ah, tinitingnan niya na Oo. kung saan siya o yung pinupuntirian niyang kurso. Yeah. Baka naman somewhere
Mm. maipagdudugsong naman natin na hindi naman nalalayo, mas mabigyan natin siya ng angkop na paglalapat ng payo na baka naman Yes. mai-connect naman natin na nangangailangan lang ng koneksyon na Yeah. win-win situation ba para sa kanyang magulang at para sa kanya. Yan. Sana ma-aspire mo, marating nyo yun. Alam ko kaya yan. Pwede marating. Naku, salamat Hmm. kaagapay. Pastor Don, ito yung second question ng ating Opo. listener. Sabi niya, may kaibigan po akong araw-araw kong kinakausap dati. Pero simula nang nagkaroon siya ng bagong circle, parang ako na lang yung laging naghahabol. Paano po ba tanggapin na baka hindi na kayo pareho ng halaga ng tingin sa friendship? Ay, nangyayari to. Lalo dun sa, alam niyo yun, pagka magkaibigan kayo, magkaklase kayo. Tapos, saya-saya ng inyong friendship nung college. Tapos, pag-graduate nyo, pasok kayo sa parehong isang kumpanya. Pagpasok mo sa kumpanya, napansin mo, uy, lumalayo na siya. Hindi mo na siya ka-close. Naging iba na yung ka-close niya. Hmm. Di ba? Ganun. Ano nga ba dapat maging reaction natin doon? Yeah. Sige nga po, Sa Pastor. simula talaga, Kuya Pilo, medyo masakit, ano? Lalo Oo. syempre, yung nagbigay ka na ng emotional investment sa Yeah. yung kaibigan at itinuring mo talaga na yung sinasabi sa Bible nga that there's a friend that sticks closer than a sibling or than a brother, than a sister. Mm-mm. Yeah. Na parang pinag-isa nyo na yung inyong pusod at doon ka ng hawak na Mm. BFF kayo. Oo. Talagang walang iwanan. Kaso nga, nagkataon may mga seasons of life, may mga mangyayari na mga bagay-bagay. So Mm. una't higit sa lahat, naintindihan natin at bina-validate natin yung iyong nararamdaman. Totoo Mm. naman na magtatanong at magkakaroon ka talaga ng ganyang saloobin para sa iyong Yeah. kaibigan. Mm. However, siyempre, yung narrative natin, ito yung storyang binubuo natin sa ating isipan. Mm. Ang nais muna natin ay i-approach mo yung iyong kaibigan para mawala ang pag-agam-agam. Tanungin mo ah, sa pamamaraan na hindi naman obvious, kung hindi, i-assess mo lang na sa palagay mo ay papaano mo magkukuha yung Mm. pagtatansya ng kanyang friendship pa rin para sa'yo. Yeah. Kasi yung tinatawag nating jealousy nga, di ba? Na Mm. ah, sa isang puntos, masakit talaga pero kung mas palalawakin ang pananaw at perspective, 'di ba, kung ikaw ay may kaibigan, magiging masaya ka kung magkakaroon pa rin siya ng iba pang kaibigan, Oh, 'no? At actually dapat kung 'to. sakasakali, sikapin niya, Kuya Pilo, na kaibiganin din yung bagong kaibigan at Mm. kumbaga, yung two sa company, pero three is sabihin natin maging tatlo, maging apat, o edi yung circle of friends niyo lumalaki. Mm. At tapos nagpapatuloy pa rin kayong dalawa na Mm. mas malalim yung inyong pakikipagkaibigan. But at least kilala mo at alam mo na rin kung paano kaibiganin. Kasi Mm. kapag naramdaman ng iyong kaibigan na possessive ka, na parang nakikita yung Mm. pagtatampo mo dahil sa iba, eh Mm. siyempre nakakabahala yun sa kanya Oo. at hindi natin kontrolado kung anong maaaring kanyang isipin na baka Mm. ring posibleng yun pa yung tuloy-tuloy na magpalayo sa kanya or posible naman na manumbalik siya. So Mm. we don't know. Pero Totoo po gayon pa 'yan. man ay mag-reach out pa din Mm. kung talagang ikaw Mm. yung nagpapahalaga. Meron talaga kasing kaibigan na gano'n. At Mm. kung sakasakaling ikaw man yung naghahabol ng naghahabol, huwag kang masaktan. Naipakita mo sa kanya na isa kang tunay na kaibigan na nagmamalasakit. 'Yun. Well, alam mo Pastor Don, ang kagustuhan ko sa isang church kasi 'di ba minsan kapag kunwari in-invite mo ang kaibigan mo sa church, darating yung point na do'n sa Mm. church, magkasama kayo, pero meron ding nagkakaroon ng independence dahil kailangan nilang humiwalay, magkaroon ng kanya-kanyang cell group, magkaroon din ng kanya-kanyang mga Mm. group interest dahil sa loob ng church, andun yung spirituality ng inyong individual character development. Ganun. So, maganda dahil importante na may independence din tayo. Hindi naman lagi kang clingy.
clingy, ano? Hindi Mm. lagi kang dikit dun sa kaibigan mo. But, it would be very healthy na meron kang tamang-tama lang na closeness and then tamang-tama din na independence. I-hit mo yon, ang sarap nun dahil growing up tayo lahat. Correct. We can be independent, we can be close, at malalaman mo habang nakaka-contribute ka sa kapwa mo, nakaka-close ka sa kanila. Wow. Yan. Ito pa isang tanong, Pastor Don. Dire-diretso tayo. Mm. Sabi niya, breadwinner po ako sa pamilya namin at kada sweldo, parang ubos agad sa bilis ng utang. Ayun, minsan Mm. naiingit ako sa mga kaedad kong nakakapag-ipon at nakakapag-enjoy. Tapos nagigilty ako dahil naisip ko yun. Mali po bang mapagod sa responsibilidad? Wow! Lahat, lahat Mm. yata ng tao, ganito kalagayan. Sige nga, Pastor Don. I'm sure na-encounter nyo to na sa Opo. personal na buhay tsaka sa mga kasama natin sa churches. Yeah. Mhm. So, gaya po ng nauna, no, Kuya Pilo, naintindihan po natin yung kanyang nararamdaman. Mm. So, yan po ay tunay na nararanasan, tunay na nararamdaman, at wala pong mali o sasabihin po natin hindi tama na maramdaman yung inyong kapaguran sa bagay na yan. Oh, tama lang yun. Pagod. However, That's sana true. po maitanong nyo rin sa sarili nyo na baka yan din po ang naramdaman ng inyong mga magulang habang kayo pinapalaki. No? Mm. Maaaring yaan ang inyong damdamin ngayon, pero sana sumagi din sa isipan nyo, si nanay kaya si tatay, nung kami binubuhay, meron ba sila kayang angal? Di ba nung pong sila ay nagsusumikap, pinag-aaral tayo, pinalalaki tayo, pinapakain tayo bawat araw, Mm. dinadamitan tayo, ginagastusan tayo. Baka posibleng yan din yung kanilang naramdaman. Kumustahin naman natin at bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga sakripisyong yon Oo. mula sa ating mga magulang. Perhaps baka isang malaking bagay yon na Mm. hindi man makapagpabago agad ng damdamin natin, pero makapagpaliwanag naman sa ating isipan at kahit paano ay makapagbukas ng ating kalooban tungkol sa kanila ring pinagdaanan. Mm. Ano po? At syempre, umaasa naman tayo na sa ganyang bagay ay ah, yung inyong pagpapagal, yung inyong pagsasakripisyo, Mm. pasasaan ba yan kung kung ipagpapatuloy natin at hindi tayo bagamat tayo nangihina, bagamat tayo ay nasasaktan, bagamat tayo Mm. napapagod, pero kung hindi tayo magsasawa, ilagay natin sa ating isipan ng bawat araw ay regalo pa rin ng Diyos. Gaano Mm. man ang mga struggles natin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Meron tayong Mm. trabaho. Now, hindi ko ginagamit ito para maging simplistic, no? Yeah, Kung yeah. hindi yung Oo, tama. realization ba na ah, ayoko, Kuya Pilo, kasi na dumating sa puntos na buti ka pa nga may trabaho, yung iba nga wala. Ayokong ganun eh. No, Kung oo, hindi, parang, oh, yung konsepto ba na ito ako ipinagpapasalamat ko sa Panginoon at yung mm. mga magulang ko naghirap din para sa akin. Kakainin na lang nila, ibibigay pa para sa mga bata. Di Totoo naman baling sila ang kasi, gutom, totoo naman makakain lang kami. kasi, meron talagang tunay na daing yung pagiging breadwinner. Mhm. Merong hirap talaga na kumikita ka pero nawawala na kaagad. Pero alam niyo, Pastor Don, dito sa tanong na ito, na-realize ko, napansin ko, Mhm. minsan yung perang inipon mo, wala naman talagang mabuting nagawa pa yun. Unless nagagamitin mo sa makabutihan. Parang yung si Joseph do sa Bible, inipon niya Mhm. yung 20% ng mga ani. Yes. Ang dami nun. Iba yung sitwasyon na yun dahil kasi iniipon niya dahil may darating na tagtuyo, may darating na taggutom. Kaya ibig sabihin, kahit ang Mhm. dami-dami niyang ipon, alam niyang para sa mabuting bagay na nagagamitin niya yun. Kumpara doon sa mga taong nag-iipon, pero wala naman talaga mabuting pakay para doon sa inipon nila. Parang gusto ko lang malaki yung Mhm. savings ko, gusto ko lang malaki yung aking bank account para wala lang, pang secure lang, para bang gano'n. May mga nag-iipon na out of worry, pero si Joseph sa Bible, nag-ipon siya out For of a good purpose. a good purpose, a very real
tunay na alam niya, galing sa Diyos, na darating yung taggutom. Alam niya yun. So, a very, very real purpose. Mm. Pero eto nga, kapag ikaw ay kumikita at gumagastos ka para sa mabuting resulta, ang mabuting resulta, natutustusan yung kailangan ninyo, renta, pagkain, lahat ng mga bills, natutustusan. It's a good thing. Maubos man yun, may mabuting kapalit, may mabuting nagawa. Correct. Pero syempre Mm. gusto natin makaipon. Eh, bakit hindi? Kung makaipon, edi good. Kasi meron pa ako nakausap one time. Pastor, Mhm. ang sabi niya, hirap na siya. Breadwinner din. Hirap na siya. Kasi kada buwan, ubos lahat. Wala siyang napupunta. Maski yung sa sarili niya, hindi niya nagagastosan. Hindi man siya Mhm. makabili nung sarili niyang kahit mamili man lang nung paborito niya pa, matreat man lang yung sarili sa isang restaurant na fast food. Hindi niya magawa. Lahat napupunta sa kanya. So, bigat na bigat ang kalooban niya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung paano mangyayari makakaipon ka kung laging ganun. Pero, isa lang Mm. ang choice mo. Kailangan dumagdag yung kito mo. In other words, wala kang ibang choice kundi yumaman. Hindi kung kaya mo, Yes. gamitin mo yung kakayahan mo para madagdagan ang kita mo. And then, papayaman ka na. Opo. There was, Sa Kuya Pilo, madagdag ko lang din po, no? yeah. Kung hindi naman sa luho nauubos yung pinaghihirapan, Oo. yung kinikita, hindi Mm. naman sa luho, kung hindi talagang sa pang-araw-araw na nagagamit, ay ayun ay may may Oo. napaggagamitan yung sinasabi ni Kuya Pilo, no? May napaggagamitan ng magandang bagay yung iyong Oo. pinaghihirapan. Kahit na sabihin natin na hindi sumasapat at tila baga kulang, talagang nakakapagod. Ang Oo. importante sa lahat Mm. ng bagay na yan, huwag tayong magsasawa pa din. Kasi Yeah. the Oo. moment na sinukuan natin yan, magdodoble-doble at magkakaroon pa ng domino effect yan. Mm. So totoo, tama yung inyong nararamdaman. Mm. At lagi lang makipag-usap sa mga taong mas magbibigay pa ng idea kung paano Mm. makadagdag kita. Maghanap-hanap ng iba pang mga pagkakataon kung saan may bubuksan na pintuan ng Panginoon Mm. para makapag-sideline. Yeah. Who knows? God Well, is rich in wisdom. God is rich in yes. ideas. Yeah. Alam niyo, Pastor, well, ako dumaan din naman ako doon sa punto na walang-wala talaga. Walang naiipon. Talagang wala Mm. halos. Ganun. Dumating yung punto na minsan hindi yung pera ang sasandalan mo, kundi yung reputasyon na naidulot ng kahirapan o naidulot ng mga Correct. challenges sa buhay. Kasi pagka naging mahusay ka sa gitna ng kahirapan, nagkakaroon ka ng isang reputasyon. Yung reputasyon na hindi ka Mm. nakaka-give up. Ikaw yung tipo na hindi ka matatama ng mental health issue dahil kasi sa hirap o dahil sa difficulty na pinagdadaanan. Hindi eh. Tibay ka pa rin Mm. dahil alam mo sa kalagitnaan ng kakulangan, tuloy pa rin ang iyong kabutihan. Hindi ka nag-give up. May mga tao na sa gitna ng kahirapan, nagnakaw. O kaya nasira na yung kanilang kaluluwa. Ayun. Pero sabi nga ng Bible, nung aanin mo makuha mo yung buong mundo, tapos nawala namang kaluluwa mo. Tama po. Kaya makikita mo, merong kayamanan na nadudulot sa'yo. Kung merong nababawasan, merong ibang parte na lumalago. Ang daming aspeto ng buhay pagka tinanong mo ang Panginoon sa Biblia. Ang dami. Nakakatuwa yung discussion na to. Pero kaya lang, sobrang kulang pa tayo sa time. Magbe-break muna tayo ngayon para matuloy natin yung discussion na yan. Ang sarap na yan. Sa pagbabalik po ng Heartline, maya-maya lang. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Okay? Diyan lang mga kaagapay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dalangin ko sa iyo, aking Diyos. Gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan
turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you po mga kaagapay at talagang malaking pasasalamat na kasama namin kayo dito ngayong gabi. Kaya magandang araw sa lahat na kung saan man kayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya kagaya ni Kuya Edgar at Ate Rose Inibeso, ayan, tsaka si Ephraim and Erica dyan sa UAE. Hello, kamusta kayo? Ay, Ephraim and Erica kasama si Caleb. Malaki na si Caleb, ay anak nyo. Andyan na pala kayo sa Canada. Ayan, nakikinig sila doon. Pastor Retty Cadyong, Pastora Stephanie Cadyong, tsaka si Resene and Rejoice. Kamusta kayo dyan? Nasa Olongapo. And thank you very much sa Light Church na isang ilaw talaga dyan sa lugar nyo sa Olongapo. Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, kasama si Ate Des Agkawili. At sa California din, si Ate Claire Cartel. Good to see you. Okay, Ate Claire. Yan. And si Chi Santos, Chi Bumanlag Santos, Kuya Arnie and Sara Bersenio dyan din sa US. At sa Guam, ang ating mga nakikinig, si Ate Vicky Dulcero Galino. Hello, kamusta ka na? And thank you very much. Malapit na birthday mo, Ging! Ate Ging. At kasama ang asawa niya si Kuya Ferdy. Sila Mr. and Mrs. Katabay. Thank you. Kamusta kayo? How are you, Ate Ging? Advance happy birthday sa iyo, ano? Oh. Salamat sa greetings mo sa akin. Si Malen at si Karen Damian din na naandyan sa Japan. Silang lahat naandyan sa Japan sa Tokyo Baptist Church. And thank you for listening to us dito sa mga kasama natin sa US, si Kuya Monde and Shanine Bernal. Kasama si Isabel, ang anak nila, dyan sa US. Sa ano din yata? Sa San Francisco ba kayo? Yeah. Well, I'm very glad that you're still there listening. Thank you very much for staying tuned. Ano? Ate Citadel Guron sa Turkey. Wow. Thank you very much and God bless you. Sa mga katropa natin, si Ate Delia Pagola na naandyan sa Canada din. Mga tropa natin dyan sa tropang mga Mabitakenyos. Mga taga Mabitak Laguna na napunta doon sa Canada. Ayan, madami kayo. Hindi ko na isa-isahin. Pero thank you very much for being right there. Yung mga Pagolas, yung mga Laharcas, yan, mga katropa namin na andyan. Yan, ako, dami nyo. Yan, thank you very much. Kayo, Pastor Don, ano ho, meron po ba kayong pahabol na bati sa ating mga katropa dyan? Ay, opo, yung po mga taga Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park natin, Kuya Pilo, na pinangunahan ng aming pong charter president, si Dr. Danny Carandang at ganun din po ang amin pong Unite for Good President ngayon, si Jerry Bautista. Hello po sa inyo at sa lahat po ng ating mga Rotarians dyan sa Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. Absolutely. Mga Rotarian, magandang araw sa inyo lahat. Okay? Thank you very much.
Well, mabalik lang tayo doon sa usapan natin kanina, no? Kasi minsan parang ang laging kalakaran ngayon sa lipunan natin yan, pera, pera, kailangan kumitang pera, paano Mm. magkakaroon? Tsaka yung ano, agawan ng pera dahil kailangan mabawasan ng tax, mabawasan lahat naman. Totoo naman na dapat tayong merong responsibilidad. Pero naalala ko talaga, ang galing ng prinsipyong pinalo ni Joseph. Nag-ipon si Joseph ng ani. 7 years niyang inipon ba yun? Oh, 7 years. Dahil 7 years na 7 years, sagana. yes. At pinipon niya yung 20%. Dahil alam niyang may darating na 7 years na ano na tagtuyo. Iniisip ko lang, sabi ko, bakit hindi kalahati ang inipon niya? Bakit 20%? Mm. Parang hindi yata kasya. Kasi kung yung 7 years, 80% ang iyong ginagamit, pagdating nung 7 years na tagtuyo, 20% lang ang meron ka para sa 7 taon na yon. Ibig sabihin, paano Mm. kumasya yun? Medyo may milagro doon, ano? Napansin nyo? May milagro. Yes. 20% para sa buong 7 taon. Samantalang yung nakalipas na sagana, nung sagana, 80% ang kinonsumo ng mga Mm. tao. So, ang laki ng difference. Parang four times na nabawasan yung ano. So, pero magaling sila na mag-manage sa panahon ng gipit. Kaya mong paandarin ang bayan sa halagang 20% lang. Wow. Yes. Ang galing ng skill. It's a skill. It's not an economic problem. It's a skill problem. And so, doon ko nakita, Pastor Don, huwag kang aasa sa kakayahan ng pera. Aasa ka sa Mm. pagpapagaling at pagpapalaganap ng talino sa buhay sa iyo. Kabutihang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Madami yun. And then, yun, doon ko nga narinasan. Yung pagkamaganda reputasyon mo, nagawa mong mabuhay ang iyong bansa sa maliit na amount, which nangyari na Mm. rin yun sa North and sa South Korea, nagawa nila yon. Sa Taiwan, nagawa nila sa maliit na budget. Israel, nagawa rin nila sa maliit na budget. Napalaganap nila at napaunlad nila ang kanilang bayan. Ang nangyari, yung kalidad ng mga tao, yung karakter ng mga tao ang nabago. At ang naghango, hindi pera. Eh, ang sarap i-share to sa iyo, Pastor Don. Mm. May Yeah. times kami ni Wifey, walang-wala talaga. Pero dahil na lang sa reputasyon, dahil na lang sa pagkakakilala sa iyo, sa asawa ko, minsan nalilibre kaming Boracay, nalilibre kami sa ibang Mm. resort, nalilibre kami sa ibang lugar. At may mga pagkakataon na i-invite kami mag-speak sa ibang bansa, all expenses paid. Mm. Hindi dahil sa mayaman kami, kundi dahil sa may reputasyon, meron kang mayaambag dun sa mga tao. At magtataka ka na sa gitna ng walang-wala naman kayo, tapos doon ka pa nakapunta sa ibang bansa. Walang-wala naman kayo, doon ka pa nakaranas ng sagana na mapailagay ka sa hotel, mga ganun. Kasi mayroong reputation na Mm. binibigay sa'yo. Tapos, yung walang-wala ka naman, hindi ka naman nagma-marketing, hindi ka naman nagpo-promo, pero biglang iimbitahin ka ng isang malaking kumpanya dahil kasi alam nila meron kang kakayahan na ganito, ganun. And really, may mga times doon sa lugar na siguro kinabibilangan mo o kaya yung mga lugar ng trabaho mo, yung reputation mo, pagka kumalat doon ka nagkakaroon ng karanasang ma-promote. Kasi alam nila Mhm. kalidad ng pagkatao mo. Sa hirap at ginhawa, anong klaseng tao meron ka. Kaya ang sarap pag-usapan nito kasi maraming blessing talaga na hindi convertible to pera. Pero huwag nyo naman harapin pera kagad. Correct. Maraming blessing sa paggawa at pagkilos ng mabuti. Nagbi-build din yun ng mabuting reputasyon sa inyo. Kaya yung listener natin, yung nagtanong kanina na breadwinner ka, oo, mahirap, mauubos at mauubos yung pera. Pero yung Mm. kabutihang tao, hindi ka maubusan noon. Yes. Agree, Kuya Makakaraos ka Pilo. dyan. Wow! Hey! Nako, Galing, ito, galing. Pastor Don. Ito naman, mayroon tayong Correct. tanong uli, sabi ng ating listener. Recently po, namatay yung alaga kong aso. Oh, na matagal ko nang Mm. kasama. Simula noon, parang wala akong gana sa lahat. Pero nahihiya akong ikwento sa iba kasi baka sabihin, aso lang naman. Bakit po sobrang bigat pa rin kahit ilang linggo na? Oo, ay mabigat talaga din. Ako nga yung pusa, alam mo Pastor Don,
May pusa Mm. kaming yung pusang kalye, yung hindi naman amin, gagala-gala lang. Araw-araw dumadaan dito para kumain. Ayan, na tumatambay din. So natutuwa ako. Minsan Mhm. kinakausap ni Mikey. Gano'n. Nung nawala siya, malungkot. Mm. Ano kaya magandang gawin, no, Pastor Don? Close to heart, Kuya Piloy, ang question o Oo. paglalahad sa atin ng ating nagbigay ng una, nagpapasalamat tayo dahil naikwento mo sa amin, Oo. At sana nabunyag ng lahat ng napagaan. tao nakita. Mm. Mm. Naalala ko, Kuya Pilo, ang misis ko hindi ito mahilig noon sa Mm. kahit anong klase ng pet, no? Pero kami kasing mga magkakapatid, lumaki kami ng mga pet lovers. So, ayun, Oo. nahawa na din siya. At yung first time ever na napamahal sa kanyang aso, na talaga namang nung may nangyari na hindi maganda at namatay, ay Mm. talaga namang first time din na nakita kong ganun siya. Hindi lang basta umiyak, kung Mm. hindi sobrang namighati ang Oo. misis ko, no, dahil doon. So, yung mga tipong ganong bagay. Kaya sa atin pong listener, hindi po kayo nag-isa at hindi Yes. po katawa-tawa yung Mm. inyong nararamdaman. Mm. No, lalo tigit nagkaroon na talaga kayo ng emotional bond together with your pet at minahal nyo yung inyong alaga at binalikan kayo ng pagmamahal ng inyong alaga, Oo. na kung paano nyo siya inaalagaan ay napasaya rin naman kayo ng lubos. No? At syempre, hindi naman talaga maiiwasan, darating at darating ang panahon na merong expiration ang buhay. Mm. No? Whether in any life form, every life form has an expiration. Mm. Tinakda ang Diyos para diyan, Oo. So, ang gusto lang natin masabi ay ang pagdudulot ninyo ng emotional bond sa ating mga alaga kapag sila ay pumanaw, necessarily may grief talaga. Kaya Yeah, yan pong grief. pinagdadaanan nyo, katulad ng sinabi nyo, ilang linggo nang nakalipas. Well, there are those na nakaka-recover po sila after several days, there are those after several weeks, and there are those after several months. It's a journey. Mm. Now, one experience is different from the others. Mm. So, ika nga ay depende. Oo, Siguro iba-iba magandang talaga, bagay eh. diyan ay, Mm. opo, Kuya Pilo, makakatulong siguro na ah, kung papaano ninyo i-immortalize yung inyong alaga. Yung iba ay pinapagawaan nila ng parang some sort of nagpapaprint, nilalagay sa punda ng unan, yung mga ganon. Pero siyempre, depende kung ano yung nakakatulong sa inyo, no? Kung Mm. yun yung magpapagaan ng inyong kalooban, so kayo naman ang makakaramdam. Pero Mm. kung tingin nyo lang dahil doon ay medyo mas lalong bumibigat ang inyong kalooban, huwag nyo namang gagawin. So Oo. what works for one may not necessarily work for the other. So Mm. kayo yung nakararamdam at mas manage ninyo. Ang ginagawa naman ng iba, Kuya Pilo, ay sumusubok na Mm. mag-adapt ulit ng Yeah, panibago. panibago. Now, another Depende emotional kung investment. kaya, gano'n. Oo. Yes, oo. So, again, kung ano yung makakapagpagaan sa inyo na inaakala nyo, hindi dahil sa pinapalitan natin yung kanilang alaala, mananatili at mananatili yun. To this day, Oo. ang misis ko, yung kanyang unang-unang minahal na aso talaga, Mm. medyo kakaiba. Kung Oo. tutusin, hindi niya nga aso yun eh. Aso Oo. yun na nung lumipat kami ng bahay, merong nanganak na aso. Tapos itong aso na 'to, tuwang-tuwa naman siyang lagi nandoon sa ano namin, doon sa aming bakuran na Oo. inuupahan namin. Tapos mahilig kami no'n magpatugtog ng mga papuring awit sa Panginoon. Nung binuksan namin yung pinto, pasok siya doon sa loob ng bahay namin at cassette tape pa, Kuya Ah, Pilo, ang gamit namin no'n, yung cassette wow, tagal na player. 'yun, Oo, cassette player, wala pang mga digital noon. Pupuwesto siya kung saan nandoon yung cassette player, dun siya hihiga habang may patugtog na mga papuring awit.
Oo, Kaya sabi ng wow. misis ko, ay, atin na to, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi atin yan, sa kapitbahay yan. Nung nilipat na kami ng bahay, sabi nung may-ari, o baka gusto niyo nang dalhin yan. Lagi naman nasa inyo yan. Ayaw naman umuwi dito sa amin. Laging yan gusto. Ay talaga po, bibigay niyo na sa amin? Oo, sige, dalhin niyo na yan. Yun yung unang-unang minahal na misis ko to this day. And Kuya Pilo, this dog was gone for 20 years na. Hmm, And to this day, pag naalala ng misis ko, meron pa rin kurot sa puso niya. oo, yeah. Dahil ito yung pinakamabait, pinakamatalino naming naging aso. Nagkaroon kami ng maraming aso. So far, wala pang nakakamatch sa kanyang ginawang pagmamahal sa amin at Mm. kung papaano yung naging banding. Oo, oo, Sa mamimiss iba mo yung talaga lengguwahe yun. niya, Kuya Pilo. Oo, Aspin lang siya pero iba yung lengguwahe niya talaga. oo. At And yun yung mm, nakaagaw ng puso ng mm. misis ko So na so hindi ako paano nagselos. so paano siya naka-cope dahil lost nawala, eh. Paano siya nag-cope doon? Anong ginawa niya? Ang ano ng misis ko talagang yon, una siyempre, inilagay niya sa isipan niya na may expiration talaga. At ang masaklap nga dito, Kuya Pilo, no, yung kapatid pa ng misis ko ang nakadali Oh. doon sa aso na yon. Nasagasaan siya. So, Oh, hindi siya namatay ow, ng ouch! natural. Ang sakit Oo. nun. So, ganun talaga kasakit. At Untimely death. nakatulong naman sa misis, yes, Kuya Pilo, nakatulong sa misis ko dahil mas vinalyo niya yung nararamdaman ng kapatid niya na nakasagasa dahil sobrang na-guilty dahil alam na nila wala kaming anak, itinuring naming anak, yung aso. So talagang sobrang pigati din nung kapatid ni Mrs. dahil sa nagawa doon sa aso. So Oh, nung nakita ng Mrs. ko na ganon ang naging epekto sa kapatid niya, talagang mas nangibabaw yung pagalingin niya yung sarili niya para sa kapakanan ng brother niya. mm. So doon naman siya nanggaling, no? So kahit na ngayon ay naaalala, kumbaga, ayan, marami na rin kaming ano, ngayon mula sa aso, panay pusa naman ang meron kami. Sa katunayan, meron kaming laging kating pusa matulog na nagigising ng alas 3, alas 4 ng madaling araw. Ayan. So nakakapagpasaya pero yon kasama talaga sa buhay na kapag meron tayong minahal at kapag nawala, natural lang na tayo masasaktan. Oo. So, tao Pero man yan, mm, lalo tigit yan, katulad yan sa mga mm, nagpapasaya sa atin yeah. na mga alagang Somehow hayop. somehow po, Pastor Don, eto paalala sa'tin na hindi tayo immortal, tayo ay mamamatay Mhm. din. Lahat ng bagay na 'yan lilipas, babalik sa Panginoon, lahat ng 'yan. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, walang walang reunion na ine-expect. Yun lang po, Kuya Pilo, Oo. totoo. Kaya concern ko 'to dun sa mga taong nakikinig ngayon. Kung ikaw ay hindi Mhm. naniniwalang may Diyos, eh, hindi ka nag-e-expect ng reunion dun sa mga taong nawala o kaya sa mga aso na nawala. Ako sure ako na sa kabutihan ng Diyos, kung ano yung marubdob sa puso natin, ipagkakaloob niya, magkakaroon ng reunion yun, sigurado ako dun. Yun. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sigla sa bawat araw kahit mayroong kawalan, kahit Mhm. nawala na. Nagbibigay sa'yo ng sigla na alam mong for now, hindi kayo magkikita, pero darating yung time, magkikita kayo uli sa mas magandang Mhm. lugar. Ayun. And I really appreciate that. Kasi ang inaidudulot naman nun, mapapansin mo, magandang pananaw sa buhay, mapag-asa Mm. ka, mayroon kang ini-expect na kagaanan sa iyong buhay na alam mong kaya mong sagupain kahit anong hirap dito sa mundo dahil yung nga kamatayan na yan, pwede naman mabawi eh. Yun. Pero for those Mhm. people sa inyo, mga kaagapay, kung kayo nakikinig at hindi niyo pa nakikilala ang Panginoong Diyos, alam kong hinahanap-hanap niyo rin yung meron kayong sigla ng buhay dahil alam niyong puwedeng mapalitan pa 'to,
hindi permanenteng ganito ang buhay natin. Mapapalitan pa ng kabutihan. Mm. Pero kung hindi ka umaasa na ang Panginoon ay may ipinagkaloob na kalagtasan, mahirap yun. Ang hirap. Kaya tanggapin niyo na ang Panginoon ngayon. Totoo Ang po. tagapagligtas niyo at ang inyong Panginoon na Lord and Savior sa inyong buhay. Makikita ninyo yung malaking difference kung paano mabuhay sa ganung platform, sa ganung plane of life. Yan. Mm. Correct, Kuya Pilo. I agree. Naku. Well, pagpalain tayo na mortal man tayo, hindi hadlang yan sa pagiging masigla sa buhay. Okay? Ayan. Ay, may tanong pa tayo ulit, Pastor John. Okay na ho ba, Pastor Don? Mm. Sabi niya po, Opo, Kuya Pilo. ayan, sabi niya, may asawa po ako. Pero pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako sa bahay. Wow, sakit. I'm sorry. Hindi naman kami laging nag-aaway, pero parang wala na kaming koneksyon at hindi ko alam paano ibalik. Normal lang po ba na ma-feel lonely kahit may kasama ka na? Wow. Mm. Oh. Oh, mga may asawa dyan, ha? Oh, hilahin niyo yung upuan niyo, lapit, lapit. Mhm, yeah. Oh. Medyo nakakalungkot na mapakinggan, no, Kuya Pilo, itong ating listener, yung kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Uso to, pastor. Uso to. Totoo po, Yung mga mag-asawa na di may ko alam kanya-kanya kung ng ginagawa. Ano, yun, mm, parang, yun. may Hirap mga yun. pinagkakaabalahan. Yeah. Oo. Tapos pagka nag-usap ay mga mabababaw na bagay na lang, Yeah. minsan isip at usapang isip na lang at hindi Oo. na, kumbaga isip sa isip, wala na yung mas malalim pa na damdamin sa damdamin Oo. na ah, siguro makakatulong sa pagkakataong ito na ah, i-approach nyo po yung inyo pong asawa at Mm-mm. magbigay po ng pahiwatig na kayo ay nagkakaroon ng pangungulila, no? Ah, Sa pamamaraan na hindi pagbibintang sa kanyang kawalan ng panahon, kung hindi sa pamamaraan na handa kayo na humakbang para sa inyong ikatatag at mm-mm. ikalalalim ng inyong pagsasama. Mahirap po talaga Ayan. na alam mong Oo. meron Mm. kang asawa at pero pakiramdam mo yun, yung bagay na yan na Oo. nag-iisa ka na lang sa bahay, wala ka namang kausap, Mm-mm. masakit po talaga yan. Yeah. Normal po yung inyong nararamdaman na Mm. pangungulila. Mm. At siyempre ang gusto natin, kung makakahanap po kayo ng pagkakataon na kayo pong dalawa bilang mag-asawa, kung sakasakali, baka naman po ang inyong asawa ay may pinagdadaanan din. Ano? Di po natin alam Yeah. kung anong mga Oo. kaligiran, baka posibleng ganun din. At kung makukumbinsin nyo po na kayo ay magpa-counseling, kayo pong dalawa, na Mm. mag-facilitate kung paano po kayo ay maaasistihan o Mm. magagabayan na mapalalim. Baka Mm. kailangan lang merong mamagitan Oo. na kung ano pa man yung nagpapahiwalay po sa Ah. inyo. Actually, Pastor Don, gusto ko yung sitwasyon nila, no? Hindi sila nag-aaway. Yun lang, parang Mm. silang kanya-kanya, para silang parang hindi mag-connect, hindi connected. Pero I would recommend, ako, may mga naka-counselan ako. Isa sa mga recommendation ko is yung mag-join ka dun sa passion ng asawa mo. Kunwari, for example, Mm. passion ng asawa mo, yung nagtatanim, yung naghahalaman, plantita, mga ganyan. Samahan mo siya doon. Makiplantita ka din, plantito. Makiplantito ka din. Mm. Para malaman niya na sumusuport ka doon sa kanyang passion, sa kanyang I-appreciate. Yeah po. i-appreciate. Ibig sabihin, doon makikita mo, magko-connect ka. Na, kaya, kunwari, mahilig siyang gumawa ng certain luto. Yung kunwari, mahilig siya magluto. Yung wife ko, mahilig magluto ng chicken feet. Ako hindi ako Mm. nagluluto ng chicken feet. Pero, masarap naman. Tapos nung tinulungan ko na siyang gumawa ng chicken feet na luto,
may closeness yung bonding, gano'n. So Mm. so At lalong sumarap, Kuya Pilo, ang oo, chicken lalo feet. oo. Ay naku, matikman mo chicken feet na oo. Ayun, no? Di ba? Pero may mga bagay na makakakonekta ka dahil kasi sumasabay ka dun sa ano yung nasa puso ng tao. Mm. Kailangan maramdaman. I think hindi lang siguro sa asawa pati sa anak. Kapag nakonektahan mo yun, naka-join ka dun, mararamdaman nila na concerned ka. So, kung ano yung concern nila. Nagiging involved ka rin dun sa gusto nila maging involved. So, like for example, tuwan-tuwa ako dito sa isang couple na pareho silang kumakanta sa praise and worship. And then, Mm. nalaman ko na yun yung tanging bagay na magkasama silang ginagawa. And hindi nila Mm. give up dahil it keeps on putting them together. It bonds them all together na kahit mayroong mga problemang pinagdadaanan sila, hindi nila ni-skip yun dahil yun yung bonding, yun yung praise and worship nila. And Mm. yeah, minsan pwede kang gawin na parang sarili-sarili ninyong tawagin natin parang sarili ninyong ritual. Kuwari, for example, meron kayong time within the week. Once a week, pumupunta kayo sa isang lugar na pinagkasunduan nyo na yun yung magandang lugar na puntahan nyo lagi every week. Yun. So, it's a very, very Mm. important bonding moment. I love that. Yun, ang sarap nun. Yun. Ay, Pastor Don, ikaw, meron kayong may date kayo mamaya ni ni Mrs. Yan, ang the usual namin, Kuya Pilo, talagang we walk around, no? Yeah. Wala lang, basta magkasama lang, Yeah. naglalakad. O jogging. Ah, Kaya lang mainit kayo. tapos, kami talagang lakad lang, Kuya Pilo, no? We make it a habit na we walk together, Yeah. kahit na dito sa bahay, Oo. kumbaga, magkasabay, magkasalubungan, Yes. basta we make sure we watch each other para doon sa part ng daily routine namin na Oo. talagang maka-complete kami ng steps together. So, tapos, yun, kahit walang bibilin sa labas, basta magkasamang magpapalamig lang, magpapahangin. Tapos, Yeah. ang kadalasan pa naming kaugalian, Kuya Pilo, pagka kami ay medyo naiinip, pupunta kami sa mall, tapos merong Yan. bowling, ano kasi, bowling lane dito. Manonood lang Moling-moling. kami ng mga Ayan. nagbo-bowling. Oh, yung Oo. nagbo-bowling, tapos yung mga pagka may nakaka-strike, parehas kaming natutuwa. Kasi kami, ang galing nung parang nag-aano kami na, yung pang usapang hindi malalim na diskusyon, pero Pero may bonding. konektado, Oo. konektado yung Oo. damdamin. Iyon. So, doon kami natutuwa na nakaka-relax sa amin Yeah. na makita yung mga naghahagis ng bola, tapos minsan nagtatawanan kami at masaya kami makita yung mga naglalaro ng bowling na they really spend time together. Ay Oo. sila gumagastos pa para doon. Kami natutuwa na kami nakaupo lang doon, pinanonood sila. Hindi kami gumastos pero masaya din kami kasi Oo. nakita namin sila masasaya. Yung mga ganong tagpo. Yes. Amen. Amen. Yan, gawin nyo mga kaagapay. Mga unique na qualities na meron kayo in common. Yun, connection yun. Eto pa, college student naman. Ito tanong niya. Hmm. College student po ako at tuwing may recitation o reporting, parang nanginginig talaga ako sa kaba. Kahit prepared naman ako. Pakiramdam ko, huhusgahan agad ako ng aking mga pagkakamali. Paano po mababawasan yung sobrang takot sa opinyon ng ibang tao? Ayan, ako, magandang Mm. tanong. Paano ba mababawasan ang sobrang takot sa opinyon ng ibang tao? Ayan. Alam niyo yung media natin, ang dami ng opinyon na pinapalagay. Mukhang marami sa inyo takot Mm. na kung ano yung napapanood niyo sa media. Ay, nako. Hindi pa naman nagbibigay ng opinion tungkol sa inyo, pero natatakot na tayo. Wow! Mhm. Yeah. Ayan, mga kaagapay, tingnan natin. No? Pag-usapan natin yan. May mga tao po talaga, Kuya Pilo, na ano, no, na parang kumbaga may stage fright, no, Mm-mm. or recitation anxiety. So may mga tao naman talagang ganyan at hindi ka nag-iisa. No, bagamat siyempre sabihin natin sa karamihan ay nakakapag-recite sila, okay lang. Ang
isa siguro sa mga tinitingnan natin dito ay yung expectation mo sa sarili mo, 'no? Oh, yan. Yung takot ka katulad ng binanggit mo, takot kang magkamali na kapag ka nagkamali tingin mo ay pagtatawanan ka, mahirap talaga siyang dalhin, ano. But somehow talagang mararanasan at mararanasan natin 'yan. Kahit naman ako, nagkamali ako, pinagtawanan din naman ako, na mali yung sagot ko, palpak, Oo. nakasugat, nakasakit, pero kinakailangan mo talagang dalhin na may nangyayaring gano'n at hindi naman ibig sabihin ay magtatapos ang mundo o gugunaw ang mundo. Mahirap lang talaga siyang dalhin, ngunit mas maging magandang oportunidad para sa exposure, kasi Oo. lahat naman ng tao nagkakamali, 'no? At, nagkataon may mga taong natatawa sa Oo. pagkakamali, may mga tao naman na sumusuporta at nagbibigay sa atin ng, magandang payo. Siguro makakatulong yung mga, hakbangin na kung saan ay merong mga personality development at, mga pagko-coach sa atin, para mas mabawas-bawasan yung concern mo, paano Mm. mababawasan ang ganitong bagay. So, ang talagang primarily, wala kang ibang talagang puwedeng gawin kung hindi i-expose mo yung sarili mo sa maraming mga gano'ng pagkakataon. Dahil, kung hindi mo gagawin, walang pamamaraan para mabawasan yung kaba. Mm. Kung hindi sa pamamagitan talaga ng pagpa-practice, prepared ka naman katulad ng sinabi mo. Mm. Siguro yung narrative lang sa isipan mo na sobrang advance ba na in-anticipate mo kaagad pa na magkakamali ka at pagtatawanan ka. Mm. Pero So, give it a try, let it mm. loose. Parang puwede naman tanggapin na talagang magkakamali. May kaibigan nga Correct, ako, Kuya eh, Pilo. sabi niya kasi ano siya, Ako, Kuya Pilo, trainer. marami na akong pagkakamali sa ganyan na sagot. Yeah. Pero Well, it yeah. is what it is. Ang sabi nung kaibigan ko, sabi niya ganito, kapag trainer siya, eh, alam niya na may mga pagkakataong kinakabahan din siya. Kaya lang ang sabi niya, I'll do it scared. I'll do it scared. Takot ako, oo, gawin ko pa rin ng takot. Yun. And then, after some time, nawawala na yung takot kasi ginagawa mo na, eh. Mm, Kung nagawa mo ng takot, magagawa mo na ng hindi takot o mababawasan na yun mm. ng less. Kasi gagawin at gagawin mo pa rin, eh. Minsan, totoo, kung alam mo importante yung gagawin mo, may takot ka man o wala, gagawin mo pa rin, eh. Alam mo yun? Correct, Kuya Pilo. Courage is not the absence of fear, but standing there, Yeah. doing what's necessary, and let the thing take its course. Now, gusto ko Mm. lang Kuya Pilo madagdag 'no, meron na mga practical techniques para Yes. mabawasan yung pagkakaba at itinuturo naman ito sa mga public speaking and all that. So kabilang diyan ay mga pagpe-press ng mga, pressure points natin para kumalma tayo or Yan. anything na nagpapakalma sa'yo. Oo. Katulad halimbawa yung, fidget, tactile, yung mga fidget tree Fidget. na kung ano Oo. yung magpapakalma sa'yo na yung mga ngayon may mga tactile, tawag dito, Techniques, na methodologies. nauuso ngayon, Yung mga yung pang, pinipindot-pindot na ganyan. oo, yun. So, Oo. uso ngayon parang sa keyboard, palagay mo pa yung Oo. mga letters na gusto mo, Oo, pipindot-pindutin mo lang. nakita ko So, yun. bale Oo. meron din Keychain. mo yung iyong, Oo. yeah, tapos mo yung dito mo para kumalma, yung mga ganyan. May, deep breathing technique, for you para kumalma. So, Oo. may mga, mind conditioning na kinakailangan. So, all of these makakatulong yan, pero at the end of the day talagang kung hindi ka lang din naman maisasalang sa gano'ng bagay. But, uh, we don't know, baka someday somehow you'll be one of, a great, public, speaker, Speakers. Yes. because of that dahil, one day at a time na overcome mo. So we are rooting for you. Yeah. Gaya ng sinabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but Oo. spirit of power, love, and sound mind. So, Yes. kasama sa buhay ang kabahan, pero sige lang, malay natin Na-overcome na yan. darating ang pagkakataon, Mm. yan yung mga practical tips and techniques,
You can search all about it para sa mga bagay na yan. Pero syempre, ang confidence natin, number one, we are always confident about what the Lord has done in our lives. Yes. Amen. Amen. Naku, salamat dyan. Na, meron pa tayo ilang mga question dito pero mukhang kulang na tayo sa oras. Pero one short na lang para malaman nyo na merong pakay ang buhay, ang Panginoon sa inyo, no? Siguro, it would be best na dito, sa buhay natin, meron tayong mga agam-agam, meron tayong mga fear. Pero pagka naranasan mo ang Diyos, ay nagbibigay lagi araw-araw ng paraan at oportunidad para mabawasan na mabawasan yung mga fear mo. Mararamdaman mo rin. Laging may biyaya at grasya ng Diyos kasama sa iyo. Sige, kaya tuloy ka lang. Public speaking, tuloy mo lang yan. Pag di kita mo, mga 5 ulit, pang-6 na ulit, wala na. Hindi ka na natatakot. Yun. Lahat ng mga agam-agam mo, matetesting mo eh. I-curse ba ako? I-judge ba ako? Tapos pagdating, nung nagawa mo, wala naman pala. Para makakita mo yan, madidiscover mo. Tapos yung ba, pagka sa buhay ay mayroong mga agang-agang tayo, baka kung ano mangyari bukas, baka wala na akong pera, mamatay na ako, mga ganon. Pero pagdating ng araw na yon, wala naman pala. Hindi naman totoo yung mga sinabi mo. Yes. Makikita mo, kumikilos ang Diyos diyan. Hindi nangyayari yung worst case scenario. Because God is in control of everything. So with that, Yeah. Pastor Don, pag-pray po natin, just as your prayer for our listeners po. Sige po, Pastor. Ay, opo. Kagalakan po na kayo po ay may panalangin. Sige po, tayo po ay mag-alay ng ating mga pagtatagubilin sa Panginoon. Yes. Diyos sa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito para po sa mga listeners po namin na nagpaunang hakbang ng kanila pong lakas ng loob para maipaabot ang kanila pong mga katanungan. At alam po namin na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay naibsan na kahit papaano ang kanila pong mga pasanin dahil na ipagkaloob nila at naisulat at naipabatid na nila yung kanila pong mga katanungan, pag-agam-agam at kabigatan. Kaya panalangin po namin sa mga sandaling ito na sa lahat ng mga bagay na ito ay makita po nila na ito po inyong maring pamamaraan na rin upang kausapin po sila na magtiwala po sa inyo na kayo ang Diyos na pwede po nilang sandalan, kayo ang Diyos na kanilang matatawagan at sa pamamagitan ng inyong paanyaya na magsilapit at tanggapin ang kapahingahang nagmumula po sa inyo at kilalanin ang inyong kapangyarihan, lalo tigit sa mga panahon na tila baga imposible. Katulad po ng mga listeners po namin na nagsumikap na, ngunit kapos at kapos pa rin ang kanya pong mga ginagawa, na may pamalas nyo po na meron po kayong bubuksang pintuan at pagpapala para po sa kanila. At mga pamamaraan, hindi po basta lamang tungkol sa pera, kung hindi yung pong mga tunay at magagandang currency gaya po ng respeto, gaya po ng character at integridad. Ito po mga currencies na ito na kanya magagamit para po sa inyong kalwalatian. Panalangin din po namin para po sa mga mag-asawa na nagkakaroon po ng mga misunderstanding at tila baga ay malayo ang loob sa bawat isa. Ipakita po ninyo ang inyong biyaya at kapangyarihan at sa pamamagitan ng inyong kadakilaan ay magkaroon sila na magandang bonding. Para po sa mga nagugulumihanan sa mga direksyon, kayo ang Diyos na naghahatid ng liwanag. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong kalooban at ng inyong kagandang loob at ang bawat isa ay makakilala sa inyong kapangyarihan at magsuko ng buhay. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sapagkat sa inyong papuri. Ito ang aming linadalangin at ito'y napakaganda at pinakamagandang regalo po ninyo para sa bawat isa sa amin. Amen and amen. Amen. Praise God. Salamat po, Pastor Don. I really appreciate na kasama namin kayo ngayon. Talagang blessing ang makasama namin kayo. At kayo mga kapatid, mga kaagapay, blessing din kayo sa amin na malaman namin kung ito ay merong maidulot na tulong sa inyo, i-feedback nyo sa amin. Sabihin nyo po sa amin kung paano na-answer, paano nakatulong sa inyo yung ating programa o kung mayroong mga message doon na naging inspirasyon ninyo. That's very, very good. And we hope that we will be hearing from you then. Well, at ibalita po sa iba, Kuya Pino.
Yeah. Opo, Opo. ibalita at By i-share the way, din sa Pastor iba. Don, kung merong magpapa-counsel po sa inyo, paano kayo makakontakt? Opo, sa pamamagitan po ng telepono bilang 0936-186 rather, sorry, 0936-187-9665. So yan Ayan. po yung ating isa sa mga numero at ang isa naman po ay 0933-816-7999. Maaari din po kayo mag-email sa pamamagitan ng tagapayo@gmail.com. Ayan. Thank you very much. At pagpapala po sa inyo, God bless po sa inyo, Pastor Don. Ayan. And God bless po. yes, amen. Ayan po, at salamat po ng marami sa inyo, Pastor Don. God bless you always, at ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo lagi. Sa inyo din naman, mga kaagapay, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo at sumama sa inyo sa lahat ng lugar. Ito, itong ating programang ito ay merong tema for this time. Mapapansin ninyo, ito ay patungkol sa pag-asa sa Diyos na mayroong bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan, pero ang Diyos ang kumikilos. Pero meron din tayong dapat gawin na umakyat tayo sa antas ng pagtitiwala sa Panginoon upang hindi tayo magumon, hindi tayo lamunin ng mga nangyayari sa mundo o kaya yung mga nababalitaan natin. O hindi rin tayo lamunin ng ating takot, ng ating kakulangan. May mga bagay na napapatuloy dahil ang Diyos ang kumikilos. Sa maliit o sa malaking resource, merong nagagawa ang Diyos sa atin. Papansinin niyo lang. Sa inyo na hindi nakakilala sa Panginoon, alam ko na medyo hindi madali pang maarok kung paano yung biyaya ng Diyos ay nangyayari sa inyo. Pero kapag kinilala niyo siya, pagka sinabi ninyo sa inyong puso na ang Diyos ay aking Diyos at tagapagligtas sa aking buhay, makikita ninyo na mayroong uri ng espiritu na kumikilos sa puso nyo. Mayroong kumikilos na bagay na nagsasabing, uy, may mabuti na may hawak ng ating buhay. Ngayon, tsaka sa kabila. Ganun po ang mangyayari. At nakakaasa tayo na ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa ating kinabukasan. At hindi siya kailanman aatras sa kahit anong hirap, pero makakaahon tayo sa ating kalagayan. Kahit sa kamatayan ay mayroong plano ang Panginoon. Kamatayan ng kamag-anak, ng mga aso o pusa, kamatayan nating sarili, meron din. Para makita lang natin, may mga bagay na higit pa kaysa sa mundo. At yun yung kilala mo at mayroon kang kaugnayan, magkakilala kayo ng Panginoon at ikaw. So, salamat po mga kaagapay sa inyong pag-antabay dito sa ating programa sa Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy ang Heartline mula Monday hanggang Friday from 9:30 p.m. until 11 p.m. At iba-ibang mga hosts ang makakasama natin throughout the week. Patuloy tayong magbisisilbi at magagabay sa mga katanungan ng ating mga kaagapay dyan. So, kung meron kayong mga follow-up questions, go ahead, send it to us. At kung meron kayong mga gustong linawin, medyo may malabo doon sa ating natalakay, willing kami mag-answer ng questions nyo ulit. Okay? So, ito hindi mangyayari ang broadcast na to kung wala yung kasama nating kaagapay sa broadcast tulad nila sa Bukawi Transmitter Site, sila ProdTech on duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at Reggie Villena. Ang ating RTV team, sila Eileen Valdez, Angelica Calayag, and Javes Mancio. Siyempre, ang ating engineer on duty na si Kuya JV Tabwa at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Good to have you here. Blessing sa inyo. Salamat at pagpapala. Prayers din ko kay ating CEO, si Ate Jo Alabastro. Thank you. And blessings sa ating mga companies na nagpapatuloy for the next 72, for the more than 70 years tayo naglilingkod. Pinalalagahanap ang salita ng Panginoon at kaligtasan niya. God bless sa inyo, pati sa FEBC Company Philippines. Thank you very much for your support constantly. At sa inyo, nakaagapay natin, thank you din sa inyong support. Kita-kita tayo ulit next week, Friday. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo, Coach Pilo.
Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at I'll see you soon. Okay, God bless. Take care. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.